Isang mapagpalang araw sa ating lahat, tayo po ay muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa ikasyam na kabanata na ng unang aklat ng Old Testament. Ito po yung aklat ng Genesis. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong kabutihan sa amin, Lord. Dalangin po, Panginoon, samahan kami ng inyong banal na Espiritu, turuan kami at dalangin namin, Panginoon, na tumimo sa aming puso't isip, Panginoon, ang inyong mga salita. Lord God, buksan niyo ang aming spiritual eyes, ang aming spiritual ears upang higit po naming maintindihan at maunawaan ang nais mo, Lord, sa amin, Panginoon. Lord God, sa iyo po ang pinakamataas na papuri. We rely in your power, O God. In the name of Jesus we pray. Amen. Verse 1, si Noe at ang kanyang mga anak ay binasbasan ng Diyos. Magkaroon kayo ng maraming anak at punuin ninyo ng inyong supling ang buong daigdig. Ayan, so kung dito po makikita natin, no, ito din yung nais ng Panginoon nung panahon ni Adan at ni Eva, no, na mag-multiply, na punuin yung mundo, even ng mga hayop. Ano po? Kasi talagang yung reproduction, yan po talaga yung number one na plan ng Diyos, no? Kung noon ay ang pagpaparami ng tao, ano naman sa ating panahon ngayon, no? Sa ating panahon naman po ngayon is to evangelize, no? Magpaparami tayo ng anak ng Diyos. Dahil tandaan po natin, ang mga tao na wala sa Panginoon ay kinoconsider na anak ng dyablo, no? Pero kapag sila ay kumilala, tumanggap sa ating Panginoon, sila po ay considered na anak ng Diyos. Kaya naman tayo ay may panawagan ng Panginoon na kailangan spread natin yung gospel para tayo po ay mag-multiply. Ayan. Verse 2, matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon at lahat ng gumagapang sa lupa at ang mga isda. Ang lahat ng ito ay inilagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan. So, kung mapapansin po natin sa unang creation ni Lord, no, kay Adan at kay Eva, ang mga hayop ay walang takot sa tao, no, mapangis man, maamo man, maliliit or malalaki, ay walang takot na namamagitan sa tao at sa hayop. Pero dito po, pagdating dito sa verse 2 ng chapter 9, ay nagkaroon, no, sinidlan ng Diyos ng takot ang mga hayop, no, maging maamo man to or mailap, malalaki man ito, maliliit, ay sinidlan ng Diyos ng takot. Bakit po? Bakit kaya? Ayan, tingnan po natin. Sabi sa verse 3, gaya ng mga halamang luntian na inyong kinakain, lahat ng mga ito ay maaari na ninyong kainin. Kasi kung nung panahon po ni Adan at ni Eva, no, ang kanilang pagkain po ay yung mga prutas, no, at yung mga damo. Ayan. So, basahin natin sa Genesis chapter 1 verse 29. Sabi dito, ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. So, ito po yung original food ng tao. Pero this time, after the flood, ang lahat ng hayop po, nakalagay dito, no, ang lahat ng ito inilalagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan. So, of course, ang mga pagkain na pwede natin kainin yung mga hayop na malilinis po, no, at mababasa din po natin yan pagdating po sa Book of Leviticus. Pero dito po, pinapakita na yung hayop dito ay ginawa na rin ng Diyos na pagkain ng tao. Kaya naman, yung takot na isinilid ng Diyos sa mga hayop, no, ay proteksyon ng hayop para hindi sila maubos. Kasi syempre kung magiging maamo ang lahat ng hayop sa tao, so ang hayop baka maubos sila, no? 4. Huwag lamang ninyong kakainin ang karning hindi inalisan ng dugo sapagkat nasa dugo ang buhay. So from the very start po, hindi kasama ang dugo sa pagkain ng tao. Kaya kapag yung New Testament sinasabi na nilinis na ang lahat ng bagay, no, even pagkain. So dito po makikita natin na yung dugo hindi siya binigay na pagkain. Kaya hindi siya kasama sa nilinis, no? Well, nakakalungkot po minsan na kumbaga po na parang nami-misunderstood po ito ng karamihan, ano po na bakit ganun? Bakit may mga pinagbabawal? Lahat naman dininis na ng Panginoon. Yes, lahat po ng pagkain ay basta ito ipinagpasalamat natin sa Panginoon. Lahat ng pagkain. Pero yung pagkain po, dito makikita natin na hindi siya meant to be food, no? Hindi siya nilikha para maging pagkain.
Kaya nga sabi sa verse 4, wag lamang ninyong kakainin ang karneng hindi inalisan ng dugo sapagkat nasa dugo ang buhay. Ayan. So dito po magiging tanong sa atin, bakit ginawang pagkain ang hayop? Isamantalang, di ba nga, tayo ang design lang ng Diyos dati sa atin is yung prutas or kaya mga halaman. Kasi po, after the flood, syempre nasira yung mga halaman, no? Karamihan ng mga halaman nasira. Hindi agad-agad ganon na mayroong agad-agad na sisibol, no? Dito po makikita din natin na maraming way si Lord, no? Na hindi agad-agad mauunawaan ng tao. Pero alam natin ang lahat pong ito ay para sa ating ikabubuti. Ayan. Verse 5, mananagot ang sinumang papatay sa inyo maging ito'y isang hayop. Pagbabayarin ko ang sinumang taong papatay ng kanyang kapwa. So, dito pa lang talaga po pinapakita na na ayaw ng Lord na tayo po kinikitil natin yung buhay ng iba. So, talagang mahalaga sa Diyos yung buhay. Verse 6, sinumang pumatay ng kanyang kapwa, buhay ang kabayaran sa kanyang ginawa sapagkat sa larawan ng Diyos ang tao ay nilikha. So dito po makikita natin, no, mahalaga yung buhay sa Panginoon. So kung tayo po ay kumikilala sa Panginoon, pahahalagaan natin hindi lang yung buhay natin, maging yung buhay ng ating kapwa. Yung pagpatay dito hindi lang siya physical, no? Even yung ating gusto kong sabihin na igalang din natin talaga yung buhay ng tao, ng ibang tao, na kung siya man nagkamali, igalang natin din na meron din siyang, bigyan pa rin natin siya ng pagkakataong makabangon, at makapag-umpisang muli. Kumbaga po dito, pinapakita din na yung buhay, hindi lang yung buhay na humihinga, kundi yung buhay na meron siyang panibagong pasimula, no? Na kumbaga po yung joy, yung patunayan niya rin yung kanyang sarili na kaya niyang magbago at kaya niya na baguhin yung pagtingin, no? Yung baguhin yung pananaw ng tao sa kanya. Ano po? Verse 7, magkaroon nga kayo ng maraming anak upang manirahan sila sa buong daigdig. Again, reproduction pa rin, no? Even sa ating mga Kristiyano ngayon, kailangan pa rin natin talaga mag-reproduce, no? Kailangan talaga natin na share ang gospel para marami talaga tayo makasama sa paglilingkod at pagpupuri sa Diyos. 8, sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak. Gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo, sa mga ibon, pati sa mga amot may ilap na hayop na kasama ninyo sa barko. Ito ang aking pakikipagtipan sa inyo kailanmay hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha. Ang lahat ng may buhay, wala ng baha nagugunaw sa daigdig. So malinaw po yung pangako ng Panginoon, hindi niya nagugunawin ang mundo sa baha. Pero sa ating panahon ngayon, nakikita natin ang dami ng nasisira, nawawasak dahil sa apoy. Ano po, kaya talaga po tayo ay maging aware sa ating paligid na itong mga signs na to ay maging wake up call sa atin para tayo ay manumbalik sa Panginoon. Ano po? So, ito yung pangako ng Diyos, hindi niya gugunawin yung mundo sa pamagitan ng tubig. Pero marami pang pwedeng mangyari. Marami pwedeng gamitin. Kaya po, kailangan maging matalino po tayo, no? Sa pagpili, buhay o kamatayan, Panginoon or ang Diyos ng kadiliman. Ano po? Kaya dito po makikita natin na tayo po ay nilikha ng Diyos na merong kapangyarihang mamili. Kaya piliin po natin yung tama. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan na walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Hindi naman kailangan ni Lord
Pero dahil tao po tayo na di tulad ng Diyos, ang Diyos lagi siya nagpipresent ng patibay sa kanyang mga pangako. 14, tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko nalilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Tuwing lilitaw ang bahaghari, maaalala ko ang walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Ayan, dito po makikita natin yung rainbow. Bakit meron? Kasi yan po ay tatak ng pangako ng Panginoon, no? Nung mga bata tayo, pag nakakakita tayo ng rainbow, tuwang-tuwa tayo, no? Pero ngayon makikita po natin na yung rainbow na yan ay tatak ng pangako ng Diyos. Ayan. Verse 17, at sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang tanda ng aking pangako sa lahat ng nabubuhay sa lupa. Salamat sa Panginoon, no? At kasi, kumbaga talagang, sino tayo para pangakuan niya? At sino tayo para bigyan niya ng panghahawakan sa kanya? I mean, alam mo yun, yung parang kailangan natin ng papel na, oh Lord, ito yung pangako mo, no? Sino tayo? Pero grabe si Lord na every time na tayo nakakaranas ng matinding problema, na mga panahon na wala na tayong pag-asa, yung mga pangako ng Diyos, pwede nating i-remind sa Kanya na, Lord, pangako mo, diba? Ganito, no? Kaya, ito po, itong mga pangako ng Diyos na to, lagi natin itong panghahawakan na sa oras ng tinitingnan natin yung buhay natin, wala ng pag-asa. Balik tayo kay Lord kasi meron. Amen? Verse 18, ang mga anak ni Noe na kasama niyang lumabas sa barko ay sina Shem, Japhet at Ham na ama ni Kanaan. Ang tatlong ito ang pinagmula ng lahat ng tao sa daigdig. So dito po makikita natin sila yung pinagmulan, no, ng tao sa daigdig. At hindi po yan mapapasinungalingan, no? That's according to the word of God, no? Walang question pagdating po sa bagay na yan. So kung ano man tayo ngayon, kung marami man tayo, iba-iba man tayong lahi, still po, yung katotohanan about the Bible is nagpapatunay na yan po ay nagmula sa lahi po ni Noah. Okay, verse 20. Si Noe ay isang magsasaka at siya ang kauna-unahang nagbukid ng ubasan. Minsan, uminom siya ng alak at nalasing. Nakatulog siyang nahubad sa loob ng kanyang tolda. Sa gayong ayos, nakita siya ni Ham, ang ama ni Kanaan, at ibinalita ito sa kanyang mga kapatid. Kaya't kumuha sina Shem at Japhet ng balabal, iniladlad sa likuran nila at magkatuwang na lumakad ng patalikod patungo sa tolda. Tinakpan nila ang katawan ng kanilang ama. Ayaw nilang makita ang kahubaran ng kanilang ama. Ito po yung first mention ng kalasingan, no, sa Bible. At ipinapakita po dito ang pangit na bunga ng paglalasing. Ano po, kung saan talaga makikita natin dito na yung kamangmangan ng na naidudulot po ng sobrang pagkalasing. Ano po, na kung saan talaga makikita natin dito na wala na siyang kontrol sa kanyang sarili, sa kanyang ginagawa, sa kanyang katawan kapag nalasing. Ito po yung patunay, no, na kumbaga kapag tayo po ay uminom at naglasing ay wala tayo sa tamang kaisipan. Ayan. Wala na tayong kakayanang proteksyonan yung ating sarili, yung ating moral, no? Nawawalan tayo ng kontrol doon sa bagay na yon. Kaya nga po sabi ng Kawikaan 20 verse 1, ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao. Kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito. Ayan, so magandang paalala po ito sa atin ng salita ng Panginoon. Ano po, na huwag nating hayaan na tayo po ay malulong or tayo po ay malasing, no? Na kung saan talaga po mawawala yung control natin, no, para proteksyonan yung ating sarili, yung ating dangal. Ano po? Sinasabi rin po sa Kawikaan chapter 23 verses 29 to 33, sabi po dito, sino ang may kalungkutan at may malaking panghihinayang? Sino ang may kaaway at
kabalisahan? Sino ang nasusugatan ng di nalalaman? At sino ang may matang pinamumulahan? Sino pa kundi ang sugapa sa alak at ang nagpapakalango sa masarap na inumin? Huwag mong tutunggain ang matapang na alak kahit ito'y katakam-takam, sapagkat kinaumagahan ay daig mo pa ang tinuklaw ng ahas na makamandag. Kung ano-ano ang iyong sasabihin, ay hindi ka makapag-isip ng mabuti. Ayan. So ito po ay magandang paalala sa atin patungkol po sa paglalasing. Kung sinasabi niya, sa Old Testament yan, meron din po sa New Testament. Ang sabi po sa Efeso, Kabanata 5, talatang 18, sabi po dito, huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niya ng inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng espiritu. Sabi nga dito sa English po na translation, don't get drunk with wine which lead to reckless action. No, kasi alam niyo po paglasing ang tao, 'di ba? Na diyan siya nakakapagmura, hindi niya nakokontrol yung kanyang mga sinasabi, na nakakasakit ng ibang tao. Kaya nagkukos po 'to ng gulo. Nakikipagbugbugan na sila kasi nga po wala po sila sa maayos na pag-iisip. Kaya naman po ito yung sinasabi sa atin ng Bible na sa halip na tayo ay magpakalasing sa alak. Sabi dito, kailangan po sabi doon, don't get drunk with wine which lead to reckless action, but be filled with Holy Spirit. Punuin natin yung ating puso ng salita ng Panginoon kasi ito po ang maglilid sa atin sa karunungan, no? Na kumbaga mapipili natin ng maayos yung ating mga sasabihin at makakapagdesisyon po tayo ng tama. Kaya makikita po natin dito sa buhay po ni Noah, no, ni Noe, na kung saan talaga po, no, napabayaan niya na siya ay nakahubad, na kumbaga nakita ang kanyang kahubaran. Ayan. At according po sa pag-aaral ay maari pong sinasabi po ng ibang mga scholars na ayon sa paglalarawan, maari daw po na nakaranas ng sexual abuse si Noah sa isa sa kanyang mga anak. Ito po ay may, kumbaga po, sariling pag-aaral po ng ibang mga scholars, no? Kasi pag sinabing kahubaran, associated siya sa word na rape, no? Sa ganitong mga pangyayari. Subalit, dito po makikita natin na pinapakita lang po ng maging ng mga pag-aaral na na-abuse tayo kapag tayo po ay wala sa maayos na kalagayan, no? Wala tayo sa maayos na pag-iisip. Kaya naman talagang sikapin po natin na lagi tayong nasa wastong kaisipan, no? Kaya ano pa nang gagawin natin dito? Paano ang ating magiging paghahanda ay sa pamamagitan po ng salita po ng Panginoon. Meron naman pong iba na nagsasabi na pwedeng hindi naman siya na-rape, pero yung nakita niya yung kahubaran ng kanyang ama, no? And then sinabi niya ito sa kanyang kapatid, ay nagpapakita ng, alam niyo yun, kung merong kasalanan yung magulang tapos ipinagkakalat ng kanyang anak sa labas, no? Na kumbaga parang kailangan mo pa bang sabihin kung ano yung kahiyahiyang kalagayan ng magulang mo sa iba, sa halip na dapat ikaw yung magko-cover nun, no? So parang isa din po yun sa isang malalim na pangunawa sa pag-aaral ng salitang ito. So kung ano man po yung pinakamalalim na akmang paliwanag sa verse na ito po ay parehong mapagkukunan natin ito ng magandang aral kung saan ay magiging paalala, no? At magiging shield natin para hindi po ito mangyari sa ating buhay. Kaya naman talaga yung ito po ay nagpapakita po, no, yung awareness at ganun din yung pag-iwas natin dito sa mga ganitong sitwasyon. Nang sa ganun po ay malagaan natin at maproteksyonan natin yung ating sarili, yung ating dangal, no, bilang isang mananampalataya. Kaya naman dito makikita po natin na sa halip na takpan ni Ham ang kahubaran ng kanyang tatay, sinabi
sinabi niya po ito sa kanyang mga kapatid. So magkaiba kung paano nagkaroon, kung paano yung respond ni Ham at yung respond ni Shem at Japhet, no, dun sa kalagayan ng kanyang ama. Kung si Ham, sinabi niya ito, sa halip na ito'y takpan niya, itong dalawang kapatid niya, ang ginawa nila, kumuha sila ng balabal at patalikod, no, silang lumapit sa ama para tabunan dahil ayaw nilang makita yung kahubaran ng kanilang ama. So, sana ganun tayo, no, kung tayo may mga magulang na nakaranas sila ng pagkakamali, na nagkaroon sila ng maling desisyon sa buhay, sa halip na ipagkalat natin dun sa iba, no, kailangan dapat tayo mismo yung gumagawa ng para i-cover siya, no, para mapangalagaan yung kanyang dangal, yung kanyang puri. Ayan po. Or hindi man sa magulang, kundi maging sa mga kapatid natin, no? Yung kapamilya natin, hindi lang sa dugo, kundi maging sa ating kapatiran sa pananampalataya. Kasi yung kahihiyan nila, kahihiyan pa rin natin. Ano po? So dito makikita po natin dito na yung actuation na ginawa po ni Shem at Japhet ay isang matalinong pag-iisip, may kabanalang pag-iisip kung saan ay kinukover nila yung kanilang ama. Ayan, 24, nang mawala ng kalasingan ni Noe, nalaman niya ang ginawa ng kanyang bunso. Sinabi niya, o ikaw Kanaan, ngayon susumpain sa mga kapatid mo'y ikay papaalipin or paaalipin. So mapapansin natin, ang nagkamali si Ham. Pero bakit si Kanaan ang sinumpa ni Noe? Ano po? So marami din po ang nagsasabi na marami nag-iisip na kasama ba si Kanaan sa panahon na yon, yung anak ba ni Ham kasama niya nung nakita yung kahubaran ng tatay niya. Wala pong malinaw na ganong explanation, pero isa lang po yung malinaw, yung parusa na dapat kay Ham inaani ng kanyang anak. Kaya talaga po dito makikita natin, mag-ingat tayo, no, mga magulang, kasi hindi sinasabi na namamana ng ating mga anak yung ating mga maling ginawa. Pero dahil sa ating mga maling desisyon, na yung mga consequences po talaga nito ay mararanasan ng ating mga anak. Ano po? Kaya talaga dito makita natin talaga na maging maingat po tayo, no? Para naman po yung mga ganitong pagkakataon ay hindi natin pagsisihan balang araw. Ayan po. So si 26, sinabi rin niya, purihin si Yahweh, ang Diyos ni Shem. Itong si Kana ay maglilingkod kay Shem. Palawakin nawa ng Diyos ang lupain ni Japhet. Sa lahi ni Shem sila ay mapipisan at paglilingkuran si Japhet nitong si Kanaan. Ayan, so makikita po natin, no? Kung mabuti yung ginawa natin, merong pagpapala. Kung masama yung ginawa natin, may pagpapalo. At yung mga result ng ating mga ginawa, no, yung mga result ng ating maling desisyon, talaga pong merong impact, no, may negative impact po siya sa atin. Pero ganun pa man, nandito naman lagi nating nababasa sa pangako ng Panginoon, no, na kung meron tayong pusong tapat na nagsisisi, ang Diyos ay mapagpatawad. Yan, sa Noe 28, si Noe ay nabuhay pa ng 350 taon pagkatapos ng baha. Kaya't umabot siya sa gulang ng 950 taon bago namatay. Kaya pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Sana marami tayong natutunan sa salita ng Panginoon na maging sandata natin sa ating pang-araw-araw na buhay, nang sa ganun hindi po tayo magkasala. Sa halip, maging mas malapit tayo sa Panginoon. Pagpalain tayo ng ating Panginoon at muli kay Jesus ang papuri.